Mga boss, alam nyo yung feeling na parang pagod ka na? Yung parang pinipilit mo pa kahit alam mong hindi na tama. Sabi sa Biblia, may mga signs pala na sinasabi sa atin na, "Anak, tama na, bitawan mo na yan." Heto ang mga signs na dapat mo nang gawin. Five signs na dapat nang manahimik at mag-let go. Number 1. Kapag paulit-ulit ka na lang nasasaktan. Alam mo boss, kapag feeling mo, yan na lang lagi ang nangyayari. Nasasaktan, nadidisappoint, umiiyak, baka signs na yan na tama na. Hindi biro ang sakit at ayaw ng Diyos na parati kang sawi. Sabi sa 1 Corinto chapter 15 verse 33. Huwag kayong paloloko. Ang masamang samahan ay sumisira ng magagandang ugali. Real talk. Kung toxic na, lumayo ka na. Protektahan mo ang puso at isip mo. Number 2. Kapag lumalayo ka na sa Diyos dahil dito. Ito ang pinaka-importante, boss. Kapag yung tao o sitwasyon na yan ang dahilan kung bakit nawawalan ka ng oras kay Lord o napapagawa ka ng masama, ibig sabihin, hindi yan galing sa Kanya. Dapat, lahat ay naglalapit sa iyo sa Diyos, hindi naglalayo. Sabi sa Mateo chapter 6 verse 24. Walang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Hindi kayang maglingkod kayo sa Diyos at sa pera o ibang bagay ng sabay. Real talk. Kung pipiliin ka ba niyan o pipiliin mo si Lord? Kapag sagabal na sa faith mo, bitaw na. Number 3. Kapag ikaw na lang ang lumalaban at nag-e-effort. Sabi sa Biblia, ang dalawang tao ay hindi makapaglalakad ng sabay kung hindi sila magkasundo. Kapag ikaw na lang lagi ang pumapayag, ikaw na lang lagi ang umiintindi, at parang wala na silang pakialam, baka sign na yan na hindi ka nila priority. Sabi sa Amos chapter 3 verse 3. Makalalakad ba ang dalawang tao nang magkasama kung hindi sila magkasundo? Real talk. Ang relationship o samahan, dapat team effort. Kapag nag-iisa ka na lang sa laban, itigil mo na. Sayang energy mo. Number 4. Kapag sobrang ingay na ng isip mo at wala ng peace. Kapag puro ka na lang worry, kaba at overthinking. Sabi nga sa Biblia, ang Diyos ay nagbibigay ng kapayapaan. Kapag nawala na yan at puro stress na lang ang naiwan, baka sinasabi na ni Lord na, "Anak, bitawan mo na yan. Hindi na para sa'yo yan." Sabi sa Pilipos chapter 4 verse 7. At ang kapayapaan mula sa Diyos, siyang mag-iingat sa inyong mga puso at pag-iisip. Real talk. Kapag hindi ka na mapakali, baka warning na yan ni Lord na umalis ka na sa sitwasyong iyan. Number 5. Kapag sinasabi na ng konsensya mo na tama na. Minsan, kahit walang magsabi, alam mo sa sarili mo na sobra na. Manahimik ka na lang. Ipasa lahat kay Lord. Siya na ang bahala. Sabi sa Awit chapter 37 verse 5. Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong landas. Magtiwala ka sa Kanya at Siya ang kikilos. Real talk. Minsan, ang pinakamatapang na gawin ay ang tumigil at magtiwala. Hayaan mo na si Lord ang bahala sa lahat. Kaya mga boss, tandaan nyo,
Hindi lahat ng pagbitaw ay pagkatalo. Minsan, kailangan mong bumitaw para makahinga ka, para gumaling ka, at para tanggapin mo yung mas magandang plano ni Lord para sa'yo. Manahimik, magdasal, at magtiwala. Kung para sa'yo, babalik at mananatili yan ng tama at payapa. Kung hindi, hayaan mo na lang. Kung relate ka dito, comment mo lang. God will take care of it. Like, share, at subscribe. God bless us all.